Hindi ko na matandaan kung anong eksaktong araw iyon pero malinaw pa rin sa akin ang kanyang ngiti. Noon ay mga 7 o 8 taong gulang lang kami. Ang araw ay matindi, ang alikabok ay sumasayaw sa hangin habang ang mga batay naglalaro sa bakuran ng lumang eskwelahan. Doon ko siya unang napansin, si Ligaya. Habang ako ay nakaupo sa lilam ng punong mangga, tanda ng lumang notebook at lapis, siya naman ay tumatawa habang nakikipaghabulan sa mga kaklase namin. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin, at ang kanyang halakhak ay tila musika sa pagitan ng mga sigawan ng mga bata. "Hoy, Emil!" Sigaw ni Jonas, ang kaibigan kong may boses na parang laging galit. "Sumama ka na dito." Taya si Ligaya. Sumilip ako mula sa likod ng notebook at nakita ko siyang lumilingon, nakangiti sa akin. Para bang niyaya rin ako ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong tumayo, hinubad ang tsinelas, at sumali sa habulan. At doon nagsimula ang lahat. Sa mga araw na sumunod, naging mas madalas ang aming kwentuhan. Minsan sa ilalim ng punong mangga, minsan sa harap ng tindahan ni Aling Nene. May mga pagkakataon ding tinuturuan ko siyang sumayaw ng isang sayaw na narinig ko lang sa radyo, ang El Bimbo. Ginaya niya ang bawat galaw, bawat indek, kahit wala siyang naririnig na musika kundi ang pagkanta ko. "Ganyan ba talaga ang sayaw na yan?" Tanong niya minsang tumatawa. "Oo," sagot ko. Sabay bitaw ng pangalang hindi ko malilimutan, El Bimbo. Pangalan pa lang, ang ganda na, di ba? Tumango siya. "Sige nga, ituro mo pa." At sa ilalim ng punong iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, sabay naming kinatha ang sayaw ng isang kabataang walang kamalay-malay sa bigat ng hinaharap. Mula noon, naging mas malapit kami ni Ligaya. Hindi man kami magkaupuan sa klase, palagi siyang lumilingon sa akin kapag may nakakatawang tanong si Ginoong Palma, ang aming guro sa Sibika. Kapag recess, palagi niya akong hinihila palabas, hawak-hawak ang palda niya habang tumatakbo, parang may hinahabol na pangarap. Ngunit sa kabila ng kanyang masiglang ngiti, may mga araw na tila may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Minsang Sabado ng hapon, napadpad ako sa palengke para bumili ng suka at toyo, utos ni nanay. Nadaanan ko ang isang kanto sa likod ng talyer ni Mang Raul, at doon ko siya nakita. Si Ligaya, nakaupo sa bangkita, yakap-yakap ang kanyang tuhod habang pinagmamasdan ang dumadaang mga sasakyan. Hindi ko siya nilapitan. Ayokong gambalain ang kanyang pag-iisa, pero hindi ko rin makalimutan ang tagpong iyon. Hindi siya ang masayahing Ligaya na kilala ko. Tila may pasan siya na hindi ko nauunawaan. Pagka-Lunes, bumalik ang kanyang ngiti. Nagbiro pa siya, "Emil, kapag marunong na akong sumayaw ng kasing galing mo, isasayaw kita sa entablado ng buong baryo." Tumawa ako, pero sa loob-loob ko, gusto kong tanungin, "Ligaya, bakit may lungkot sa ngiti mo?" Ngunit gaya ng maraming batang lalaki, pinili kong manahimik. Hindi pa ako sanay sa mga tanong na mahirap sagutin, at lalo na sa mga damdaming hindi ko pa kayang pangalanan. Sa pagtatapos ng ikalawang taon namin sa elementarya, ipinangako ko sa sarili ko, kahit saan siya dalhin ng buhay, kahit ano ang mangyari, hindi ko siya kakalimutan. Kahit pa noon ay hindi ko pa alam kung bakit mahalaga sa akin ang isang simpleng pangako. Ang pagtatapos ng ikatlong baitang ay ginugol naming magkaibigan sa ilalim ng punong mangga. Doon kami madalas tumambay, palitan ng baon, kwentuhan, at minsan, katahimikan lang ang namamagitan sa amin. "Emil," bulong ni Ligaya isang hapon habang pinagmamasdan naming gumuguhit ang araw sa langit, "bakit kaya parang mas masaya ang mga araw kapag magkasama tayo?" Napangiti ako. Hindi ko alam kung anong isasagot, kaya't ginaya ko ang tanong niya, "Siguro kasi, mas masaya talaga kapag kasama ka." Tumawa siya, hindi malakas, yung tahimik na tawa na parang lihim lang namin. Sa sumunod na linggo, nagpaalam si Ligaya. Lilipat na raw sila ng bahay sa kabilang barangay. Hindi kalayuan, pero sapat na upang hindi na kami araw-araw magkita. Wala pa kaming cellphone. Isang lumang address book lang ang pinagkatiwalaan namin para manatiling magkaugnay. Nang huling araw niya sa paaralan, dinala niya ako sa ilalim ng punong mangga. "Emil," sabi niya, "tutal hindi mo pa ako nasasayaw ng maayos, ngayon ko hihilingin, isayaw mo ako." Kahit walang tugtog, tila tumigil ang oras. Kaming dalawa, sa gitna ng puting alikabok at mga tuyong dahon, ay nagsimulang umindig sa saliw ng musika na kami lang ang nakakarinig. Isang sayaw ng kabataan, ng simula, at bagamat hindi pa namin alam noon, ng wakas. Pagkatapos ng sayaw, iniabot niya sa akin ang isang maliit na pulang pitaka. "Souvenir, Ania, para maalala mo ako." Bago ako makasagot, niyakap niya ako. Sandali lang iyon. Pero sa puso ko, para akong nilamon ng katahimikan. Pag-uwi ko sa bahay, binuksan ko ang pitaka. Isang maliit na papel ang laman.
Kapag sumayaw ka ng El Bimbo, isipin mo ako. Kasi ako, kapag narinig ko yan, ikaw agad ang naiisip ko, nagmamahal, ligaya. At mula noon, ang sayaw ay hindi na lamang basta sayaw. Isa na itong alaala. Makalipas ang pag-alis ni Ligaya, nanatili ang katahimikan sa loob ko. Ang punong mangga ay tila hindi na masigla, wala na ang halakhak naming dalawa, at ang araw ay tila mas mabilis lumubog tuwing hapon. Minsan, nagsusulat ako ng liham sa lumang notebook, mga liham na hindi ko maipadala. Ligaya, kumusta ka na? Dito, pareho pa rin, maalikabok, mainit, at minsan, masyadong tahimik. Kanina, sinayaw ko na naman ang El Bimbo sa sarili kong kwarto. Pikit mata, para bang andito ka pa rin. Sabi mo, isipin kita kapag sumasayaw ako. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yun. Sana, kahit minsan, naaalala mo rin ako. Isinusulat ko ang mga liham na ito gabi-gabi pero hindi ko alam kung saan ipapadala. Wala kaming telepono, wala rin akong sapat na pera para sa selyo. Kaya ang tanging paraan ko, ang isulat siya sa hangin, at sana'y abutin ng hangin kung nasaan man siya. Pagkalipas ng ilang buwan, si Jonas ang unang nakausap ko tungkol kay Ligaya. Pare, sabi niya habang nagpapalipad kami ng saranggola sa palayan, namimiss mo si Ligaya, no? Hindi ako sumagot agad. Tingin ko, lahat tayo, namimiss siya, dagdag niya. Pero ikaw, iba ka. Parang araw-araw mo siyang hinahanap. Hindi ko maitanggi. Totoo naman. Si Ligaya ay hindi lang basta alaala, siya ang dahilan kung bakit natuto akong tumingin sa hinaharap na may konting ligaya, kahit pa masakit. Isang araw, bumalik ako sa ilalim ng punong mangga. Dala ko ang lumang pitaka na ibinigay niya. Tiningnan ko uli ang papel. Gusot na, kumupas na ang tinta, pero malinaw pa rin sa akin ang bawat salita. At sa ilalim ng punong iyon, sa pagaspas ng dahon at ihip ng hangin, pinaikit ko ang aking mga mata. Isang imaheng malinaw sa aking isipan, si Ligaya, nakasuot ng dilaw na bestida, nakangiti habang umiindak sa saliw ng musikang kami lang ang nakakarinig. Ang Maynila ay isang mundo na tila hindi kailanman natutulog. Sa bawat kalsadang puno ng jeep, tricycle, at bus, sa bawat ilaw na kumikislap sa gabi, doon nagsimulang manirahan si Ligaya. Hindi niya alam kung paano siya napadpad sa lugar na iyon, isang syudad na hindi marunong makinig sa iyak ng isang batang babae. Sa una, kasama niya ang kanyang tiyahin. Isang matandang babae na tila palaging pagod, palaging galit, at palaging may utos. Si Ligaya ang naging tagalinis, taga-alaba, at tagabantay ng maliit na karinderya sa gilid ng Quiapo. Hindi ka pwedeng tamad dito, Ligaya, sabi ng tiyahin habang iniitsa sa kanya ang basang-basahan. Hindi ka na bata. Walang batang nagpapakasarap sa Maynila. Kahit pagod, kahit malungkot, pinipilit ni Ligaya na ngumiti. Kasi yun ang turo sa kanya ng isang batang lalaki sa baryo nila, ang ngumiti kahit may lungkot, ang sumayaw kahit walang tugtog. Tuwing gabi, sa likod ng karinderya, nagsasayaw siya mag-isa. El Bimbo. Isang sayaw ng alaala. Isang sayaw ng pag-asa. Habang siya'y naglilinis ng mga mesa, naririnig niya minsan ang mga radyo ng mga dumadaang taxi, mga lumang kanta, kabilang na ang paborito nilang dalawa. Huling El Bimbo, kay tamis ng iyong halik. Mapapahinto siya sandali. Pip hi kid. At sa kanyang isipan, si Emil ang kausap niya. Emil, bulong niya minsan sa hangin, naaalala mo pa ba ako? Ang lungsod ay hindi sumasagot. Pero sa gabi, habang ang mga ilaw ay kumikindat mula sa malayo, nararamdaman ni Ligaya na may isang tao sa baryo na, marahil, ay sumasayaw pa rin para sa kanya. Araw ng graduation sa elementarya. Suot ko ang puting polo na masikip na sa dibdib at pantalon na medyo kupas. Sa gitna ng saya ng pagtatapos, may kulang pa rin, wala si Ligaya. Habang pinipirmahan ng mga kaklase ang slumbook ko, ako naman ay sumulat ng liham. Buong puso, buong tapang, mahal kong Ligaya, malapit na tayong mag-high school. Ang dami ko nang gustong ikwento sa'yo. Na-promote si Jonas bilang captain ng basketball team. Si Aling Minda, may bagong sari-sari store na may soft drinks na malamig lagi. Pero ang pinakagusto kong sabihin sa'yo, miss na kita. Naaalala mo pa ba yung sayaw natin? Hanggang ngayon, sinasayaw ko pa rin ang El Bimbo. Mag-isa, pero sa isip ko, hawak mo pa rin ang kamay ko. Sana, sumulat ka rin sa akin. Nagmamahal, Emil. Ipinagkatiwala ko ang sulat kay Mang Crispin, ang matandang kartero ng baryo. Pakihatid po ito kay Ligaya sa Maynila, sabay abot ko ng papel na may kulubat na sulat kamay na address. Tiningnan lang niya ako, sabay tango. Lumipas ang mga linggo, buwan. Walang sagot. Isang araw, bumisita si Mang Crispin sa bahay namin. Humingi siya ng paumanhin.
Emil, mahinang sabi niya. Hindi ko na ipadala ang sulat mo. Sarado na pala ang bahay sa address na yon. Wala nang nakatira roon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nakatitig lang ako sa kanyang kamay, hawak pa rin ang sulat ko. Gusot, basa ng pawis, basag ang pag-asa. Mula noon, natutunan kong may mga liham na isinulat hindi para mabasa, kundi para lang maibsan ang bigat ng puso. At kahit hindi siya sumagot, kahit hindi niya nabasa ang sulat, sa puso ko, para bang narinig niya pa rin ako. Sa gabi, sumasayaw pa rin ako. El Bimbo, high school, bagong gusali, bagong kaklase, bagong mundo. Pero para kay Emil, isa lang ang hindi nagbago, ang alaala ni Ligaya. Sa bawat hakbang sa pasilyo, sa bawat upo ang bakante sa tabi niya, naruroon pa rin ang aninong iniwan ng batang babaeng minsan niyang sinayaw sa ilalim ng punong mangga. Emil, bati ng isang kaklaseng babae, si Clarice. Maputi, tahimik, laging may bitbit na libro. Gusto mo bang sumali sa literary club? Hindi siya sumagot agad. Pero sa dulo ng araw, nakita na lang ng lahat na nakaupo na siya sa loob ng silid ng club, hawak ang panulat, at nagsusulat ng isang tula. Sa ilalim ng punong mangga, doon ko siya unang nasalayan. Isang sayaw, isang tingin, sa puso ko siya'y nanahan. Hindi niya binanggit ang pangalan. Hindi niya kailangang sabihin. Pero alam ng puso niya kung sino ang tinutukoy niya sa bawat linya. Habang lumilipis ang mga araw, naging malapit sila ni Clarice. May mga tawanan, mga palihim na tinginan, at minsan, sabay silang umuuwi. Si Clarice ang unang nagtangkang hawakan ang kanyang kamay matapos si Ligaya. At si Emil, bagamat nag-alinlangan, hinayaang maganap iyon. Ngunit sa bawat paghawak, may pag-aalinlangan. Sa bawat ngiti, may lungkot na hindi maipaliwanag. Isang gabi, habang naglalakad silang dalawa pauwi, tinanong siya ni Clarice, may mahal ka na ba dati? Tahimik si Emil. Hindi niya kailangang magkunwari. Oo, sagot niya. At hindi ko pa siya nakakalimutan. Tumanggaw lang si Clarice. Walang galit, walang tanong. Tila ba nauunawaan niya ang bigat ng damdaming hindi pa handang palitan. At sa gabing iyon, mag-isa na namang sumayaw si Emil sa ilalim ng punong mangga. Walang musika, walang liwanag. Pero sa bawat galaw ng kanyang paa, alam niyang kahit sandali, muling nabuhay ang alaala ng kanyang Ligaya. Sa lungsod, unti-unting naglaho ang batang si Ligaya. Hindi na siya yung batang nakadilaw na bestide na walang pag-aalinlangang sumasayaw kahit saan. Sa halip, siya na ngayon ang dalagang palaging nakayuko, sanay sa sigawan, at marunong ngumiti kahit pagod. Pagkatapos ng ilang taon sa poder ng tiyahin, natutong mabuhay si Ligaya ng mag-isa. Umalis siya sa karinderya at nakahanap ng trabaho bilang serbidora sa isang maliit na kainan sa Cubao. Sa pagitan ng pag-abot ng menu at pagtanggap ng bayad, nawala sa kanya ang mga pangarap. Pero hindi pa rin niya kayang bitawan ang musika. Tuwing gabi, sa kanyang inuupahang maliit na kwarto sa itaas ng lumang building, pinapatugtog niya sa mumurahing radyo ang mga kantang matagal na niyang hindi naririnig. At kapag narinig niya ang huling El Bimbo, hindi niya mapigil ang mapaluha. Isang gabi, habang nililinas ang sahig ng kainan, may lalaking parokyanong humarap sa kanya. Maganda ka, miss. Dapat sa TV ka, hindi dito. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya lumingon. Sanay na siya sa ganitong mga papuri, mga paanyaya, mga alok, mga bitag. Pero nang gabing iyon, may nabasa siyang sulat sa isang lumang magasin na iniwan sa mesa ng customer. May mga sulat tayong isinusulat para lang ibsan ang lungkot, hindi para ipabasa. Pero minsan, kahit hindi nababasa, umaabot pa rin ito sa puso ng pinagsulatan. Napaupo siya, natahimik, parang may bahagi sa kanya ang muling nabuhay. Naalala niya si Emil, ang batang tumutugtog ng gitara at laging bumubulong, isipin mo ako kapag sumasayaw ka. Muling sumayaw si Ligaya, sa kanyang kwarto, sa ilalim ng maputlang bamilya, sa saliw ng kantang matagal na niyang iniiwasan. Kamukha mo si Paraluman nang tayo ay bata pa. At sa gabing iyon, muli siyang ngumiti. Hindi para sa lungsod, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niya. Umuulan ng gabing iyon. Ang mga patak ng ulan ay nagsilbing musika sa tahimik na kwarto ni Emil. Nakatagilid siya sa kama, ang mga matay nakakapit sa kisame, ngunit ang isipan ay malayo. Nag-iisa, mag-isa, huling El Bimbo. Nasa gitna ng ulan, tila naririnig niya ang sayaw ni Ligaya. Ang mga alaala ay parang umaabot mula sa kanyang mga panaginip, at sa bawat patak ng ulan, nagiging mas malinaw ang kanyang mga mata. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Ligaya. Nakasayaw siya, suot ang dilaw na bestida, na para bang hindi nagbago. Walang ingay, walang sinuman sa paligid. Tanging ang hangin, ang ulan, at ang kanilang sayaw.
Ang galak na dulot ng sayaw ay tila dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang sayaw na matagal nang nawala, ngunit sa panaginip, parang bumalik lang ito ng buo. Nang magising si Emil, tila ba ang hangin at ulan ay parehong may mensahe. Hindi siya sigurado kung ano, ngunit sa puso niya, alam niyang may pag-asa pang muling makita si Ligaya. Samantala, si Ligaya naman ay muling nanaginip sa kanyang maliit na kwarto sa Cubao. Ang panaginip ay pareho ng kay Emil. Siya'y nasa ilalim ng ulan, nakasuot ng dilaw na bestida, at sumasayaw sa walang hanggan. Sa kanyang paggising, isang ngiti ang dumapo sa kanyang labi. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, naramdaman niya ang isang piraso ng pag-asa na muling bumangon. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang lihim na tuwa. Para bang alam niyang, may isang tao, kahit malayo, na iniisip siya, na kasama siya sa kanyang mga panaginip. Magkasunod silang nagising, at parehong nagkaroon ng pakiramdam na magkaakibat pa rin sila sa isang mundong hindi nakikita. Si Emil, sa ilalim ng ulan sa kanyang panaginip, at si Ligaya, sumasayaw sa kalikasan ng kanyang alaala. Ang kanilang damdamin ay muling nagtagpo sa isang lihim na wika. Isang linggo mula nang mangyari ang mga panaginip, nagkita silang muli nang hindi inaasahan. Sa isang madilim na hapon, habang ang ulan ay tila hindi humihinto, naglakad si Emil sa kahabaan ng kalsada. Ang hangin ay malamig, ang mga tao ay abala sa kanilang mga bagay, at ang mundo ay patuloy sa kanyang pag-ikot. Wala siyang tiyak na direksyon, pero pakiramdam niya'y kailangan niyang maglakbay, kailangan niyang umalis mula sa mga bagay na umaatake sa kanyang isipan. At doon, sa isang kanto, nakita niyang papalapit si Ligaya. Siya'y naglalakad na parang wala sa sarili. Hindi nagbago ang kanyang itsura, ang parehong maamong mukha, ang mga mata na puno ng mga kwento, at ang kanyang mga labi na hindi na kayang magtago ng lihim. Si Ligaya, pumikit si Emil. Para bang ang buong katawan niya ay nagsimulang mag-respond sa pagkakita kay Ligaya, tulad ng isang panaginip na biglaang naging totoo. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa isang sulyap, alam nilang nagbabalik sa isa't isa ang mga nararamdaman na matagal nang iniiwasan. Tumigil si Ligaya at matagal na tiningnan si Emil. Wala nang salita, walang tanong. Ang mga mata nilang magkabighani ay nag-uusap na. Emil, wika ni Ligaya, ang kanyang boses ay tila isang lihim na pinipigilan. Ilang taon na, nahanap kita, at sa mga salitang iyon, muling nabuhay ang alaala ng mga sayaw, ng mga pangarap na hindi nakalimutan, at ng dalawang pusong matagal nang naglalakbay sa magkaibang direksyon. Sa kabila ng lahat ng mga pagod ng mga taon ng pagkawala, natagpuan nila ang isa't isa. Ligaya, sagot ni Emil, ang kanyang boses ay mahina pero puno ng damdamin, hindi ko na alam kung anong nangyari. Pero nandito ka, at nararamdaman ko na, hindi pa huli. Naglakad silang magkasama sa ilalim ng ulan, hindi alintana ang mga basang sapatos o ang lamig ng gabi. Walang sino man ang nakatingin, pero sa kanila, ang bawat hakbang ay may kahulugan. Isang hakbang patungo sa kanilang muling pagkatagpo. Dahil sa mga taon ng pagkawala, hindi naging madali para kay Emil at Ligaya na magbabalik loob sa isa't isa. Pero sa bawat gabing magkasama sila, muling nabuhay ang mga lumang alaala at ang musika na minsan nilang isinumpa na itatago. Pagkatapos ng ilang linggong pag-uusap at pagbabalik loob, nagkasundong magsimula muli. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula sa mga simpleng bagay. Hindi nila kailangang magmadali, hindi nila kailangang baguhin ang nakaraan. Lahat ay unti-unting bumalik tulad ng isang awit na matagal na nilang nawala, ngunit ngayon ay muling naririnig. Isang gabi, habang si Ligaya ay naglilinis ng kanyang kwarto, kumuha siya ng isang lumang gitara. Ang mga pako ng gitara ay matagal nang wala sa tono, pero hindi alintana. Inilabas niya ito mula sa isang lumang kahon, pinunasan ng piraso ng alikabok, at nagsimulang tumugtog. Alam mo, Emil, sabi ni Ligaya, habang hinihimas ang mga string, lagi ko pa ring tinutugtog ang huling El Bimbo. Para bang ito na lang ang natira sa akin. Tumayo si Emil mula sa kanyang pwesto at lumapit. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Ligaya habang naglalaro sa mga nota. Alam mo, Ligaya, wika ni Emil, ang kanta na yan, ay hindi lang tungkol sa sayaw. Parang ang bawat note, bahagi ng buhay natin. Puno ng alaala, puno ng pangarap. Tinutok ni Emil ang kanyang sarili sa tabi ni Ligaya, kumuha ng kanyang gitara, at sumabay sa kanya. Sa kanilang simpleng pagtugtog, muling nabuhay ang mga musika na dati ay nagbigay sa kanila ng saya. Walang salitang binanggit, walang pangako. Ang mga note na dumaan sa kanilang mga daliri ay sapat na upang mapadama ang lahat ng nararamdaman nilang matagal ng itinagong lihim. Sumabay si Ligaya sa tugtugin, at sa gitna ng musika, muling nabuhay ang kanilang mga alaala.
Sa bawat nota, sa bawat hakbang ng kanilang pag-awit at pagtugtog, naramdaman nilang ang kahulugan ng lahat ng naganap, mga pagkatalo, mga paghihirap, mga pagmumuni, lahat ay nagkaroon ng bagong simula. Matapos ang ilang linggong magkasama, natutunan ni Emil at Ligaya na muling yakapin ang bawat isa, hindi bilang mga batang nagmamahalan sa ilalim ng punong mangga, kundi bilang mga matatandang naghanap ng kanilang landas at muling nagtagpo. Isang araw, habang si Emil ay naglalakad sa tabi ng isang parke, napansin niyang may nakatambay na grupo ng kabataan na nagsasayaw. Ang kanilang mga gawik at saya ay puno ng enerhiya at kabataan. Sa gitna ng lahat, naalala niya ang mga sandaling magkasama sila ni Ligaya, kung paano nila ipinagdiwang ang kanilang mga pangarap at alaala sa isang simpleng sayaw sa ilalim ng puno. Ngunit ngayon, ibang panahon na. Ang mga kabataan na sumasayaw ay tila may mga pangarap na hindi pa natutupad, at ang ilan sa mga sayaw na kanilang ginagawa ay tila malayo na sa sayaw na kanilang unang ipinagdiriwang. Pumunta siya sa kabila ng parke, sa isang lumang bench na madalas nilang tambayan noon. Pag-upo niya, napansin niyang may isang maliit na papel sa ilalim ng bench. Nang ito'y kanyang tignan, isang sulat ang nakita niya. Emil, maraming salamat. Kahit ilang taon, ikaw pa rin ang naiisip ko. Sana balang araw, magtagpo pa tayo. Mahal kita. Ang sulat ay hindi mula kay Ligaya. Ngunit sa mga salitang iyon, parang nararamdaman niyang ito'y isang mensahe mula sa nakaraan. Ang mga kabataan na minsan nilang minahal, ang mga pangarap na kanilang tinahak, at ang mga relasyon na minsang iniwan. Lahat ay nagsasabing hindi pa huli, na may pagkakataon pa upang makapagsimula muli. Maya-maya, tinawag siya ni Ligaya. Nasa isang kanto siya, tinitingnan siya ng may ngiti sa mukha. Emil, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ligaya habang nilalapitan siya. Iniisip ko lang, Ligaya, sagot ni Emil, kung paano lahat ng nangyari sa atin. Kung paano natin muling pinili ang isa't isa. At kung paano tayo nakatayo ngayon, sa kabila ng lahat ng unos. Bumangon si Emil at kinuha ang kamay ni Ligaya. Sumama siya sa kanya sa kabila ng parke, kung saan muling nagsimula ang kanilang sayaw. Hindi na nila kailangan pa ng mga tanong o sagot. Alam nilang ang bawat hakbang ay puno ng tiwala, pag-ibig, at bagong pag-asa. Habang nagsasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, naramdaman nilang ang bagong umaga ng kanilang buhay ay nagsimula na. Walang takot, walang pangarap na hindi kayang abutin. Si Emil at si Ligaya ay muling magkasama, hindi lang bilang 2 taong nagmamahalan, kundi bilang mga tao na natutong yakapin ang kanilang mga sarili, ang kanilang nakaraan, at ang kanilang hinaharap. Habang patuloy na dumadaloy ang mga araw, si Emil at Ligaya ay nagsimulang magtayo ng isang bagong buhay. Hindi na sila magkasama lamang sa mga alaala ng nakaraan, kundi sa isang konkretong pag-asa ng hinaharap. Nagdesisyon silang magtulungan sa isang proyekto na matagal nang naisip ni Ligaya, ang pagbabalik ng mga batang nangangailangan ng mga oportunidad sa sining at musika. Nais nilang magtayo ng isang maliit na paaralan sa barangay na magbibigay daan sa mga kabataan upang matutunan ang sining ng pagtugtog ng gitara, pagsayaw, at pagkanta, mga bagay na kanilang minahal at nagbigay saysay sa kanilang buhay. Emil, wika ni Ligaya habang nagpaplano sila, gusto ko sanang maging inspirasyon ang mga kwento natin. Kung paano tayo nagtagpo, kung paano tayo natuto ng mga bagay mula sa ating nakaraan. Oo, sagot ni Emil, puno tayo ng mga kwento. Ang mga batang ito, baka may mga kwento din sila. Kung matulungan natin sila, baka makita nila ang mga pangarap nila sa sining, tulad ng nakita natin. Nagtrabaho sila ng magkasama upang maghanap ng mga donors, mag-organisa ng mga fundraising events, at makipagtulungan sa iba pang mga organisasyon na may parehong layunin. Bawat hakbang ay puno ng pagsubok, ngunit mas lalong tumibay ang kanilang samahan. Isang araw, habang nagsasagawa sila ng isang maliit na concert para mag-raise ng pondo, nakita nila ang mga batang may pangarap, mga batang puno ng saya at pag-asa, na halos walang kamalay-malay na ang kanilang mga pangarap ay maaaring magbunga ng mas malaki. Sa isang batang lalaki na walang sapatos at isang batang babae na may pangarap na maging isang singer, naramdaman nila ang mga alaala ng kanilang kabataan, kung paano nila itinaguyod ang mga pangarap nila sa kabila ng lahat ng kahirapan. At ngayon, nakatayo sila bilang mga gabay para sa mga kabataang iyon. Emil, tingnan mo sila, sabi ni Ligaya, habang pinagmamasdan ng mga batang natututo ng mga nota sa gitara. Hindi ba tayo rin dati, ganito lang? Tama ka, sagot ni Emil. At ngayon, makikita nila ang mga posibilidad na wala tayo noon. Habang lumalago ang kanilang proyekto, nagsimula ring magbago ang kanilang buhay. Hindi na sila naglalakad sa mga kalsada ng kahirapan at pagkatalo, kundi sa mga landas ng pag-asa at tagumpay.
Ang mga aral ng nakaraan ay nagbigay daan sa mas magaan at mas maliwanag na bukas. Ang mga pangarap na dating malabo ay nagsimulang maging malinaw. Si Emil at si Ligaya, mula sa magkaibang mundo, ay nagsanib puwersa upang magbigay pag-asa sa mga batang may pangarap na mahirap abutin, at sa bawat bata, muling nabuhay ang kanilang sariling mga pangarap. Habang patuloy na lumalago ang proyekto ni Emil at Ligaya, hindi rin mawawala ang mga pagsubok na haharapin nila. Ang mga pangarap na kanilang itinaguyod ay nagsimulang magbigay ng bunga, ngunit hindi ito naging madali. Ang mga hamon ay dumating sa iba't ibang anyo, mga problema sa pondo, mga pagkaantala sa mga gawain, at ang hindi pagkakaintindihan sa mga miyembro ng kanilang proyekto. Isang linggo, habang nagkakaroon ng isang pagpupulong para sa kanilang proyektong paaralan ng sining, nagkaroon ng mainit na diskusyon ang mga miyembro ng team. Nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa ilang mga desisyon ukol sa mga plano at ang direksyon ng kanilang proyekto. Emil, hindi ko maintindihan kung bakit ganito na lang, sabi ni Ligaya, habang naglalakad sila pauwi mula sa pagpupulong. Bakit parang hindi ko na kayang makasunod sa lahat ng mga desisyong ginagawa ng ibang tao? Huwag kang mag-alala, Ligaya, sagot ni Emil. Alam ko na mahirap, pero alam ko rin na kaya natin. Ang mahalaga, magkasama tayo sa layunin. Magkaiba man tayo ng opinyon, pareho naman tayong may malasakit sa mga batang iyon. Tumahimik si Ligaya at pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Alam niyang tama si Emil, ngunit hindi maiiwasan ang kaba na nararamdaman niya. Ang proyektong ito ay hindi lang basta trabaho. Ito na ang naging layunin nila, ang pinagmula ng kanilang bagong buhay. Kung ito ay mabaygo, ano ang mangyayari sa kanila? Nagpatuloy sila sa kanilang mga plano, ngunit hindi rin nila maiwasang harapin ang mga tunay na hamon. Isa na rito ang kakulangan sa pondo, na nagdulot ng mga pagkaantala sa pagbuo ng kanilang paaralan. Nakipag-ugnayan sila sa mga kumpanya, mga lokal na negosyante, at mga organisasyon, ngunit hindi rin laging madali. Isang araw, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang malaking kumpanya na interesado sa kanilang proyekto, ngunit may kondisyon. Ang kumpanya ay magbibigay ng malaking halaga ng pondo, ngunit nais nilang magkaroon ng kontrol sa ilang aspeto ng proyekto, pati na rin sa kanilang mga desisyon. Ito na ba ang pagkakataon na hinihintay natin? Tanong ni Emil habang binabasa ang email mula sa kumpanya. Kung tatanggapin natin, baka magbago ang lahat. Pero Emil, tugon ni Ligaya, kung tatanggap tayo, mawawala ba ang ating layunin? Mawawala ba ang ating kalayaan sa paggawa ng mga desisyon para sa mga batang ito? Nag-isip sila ng matagal. Alam nilang malaki ang maitutulong ng pondo mula sa kumpanya, ngunit ayaw nilang mawala ng kontrol sa kanilang proyekto. Hindi nila nais na ang kanilang mga pangarap ay madikit sa interes ng ibang tao, lalo na kung ito ay magbabago ng direksyon ng kanilang layunin. Siguro, Ligaya, sabi ni Emil, ang tunay na pagsubok ay hindi lang sa kung paano tayo magtatagumpay. Ang tunay na pagsubok ay kung paano natin haharapin ang mga pagkakataon na mag-aalok sa atin ng madali ngunit magdudulot ng mga kompromiso sa ating mga prinsipyo. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang proyekto, nang walang takot. Sa bawat hakbang, natutunan nilang pahalagahan hindi lang ang tagumpay kundi pati na rin ang proseso ng pagtutulungan at pagmamahal sa layunin. Habang unti-unti nilang nakakamit ang mga tagumpay, napagtanto nila na ang tunay na halaga ng kanilang proyekto ay hindi nakasalalay sa mga pondo o materyal na bagay, kundi sa mga buhay na kanilang naipapapagbabago. Sa bawat batang natutulungan nila, muling nabubuhay ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ay naging mas matibay. Habang patuloy na binabaybay ni Emil at Ligaya ang landas ng kanilang proyekto, isang malupit na pagsubok ang dumating na magpapaalala sa kanila ng kahalagahan ng pagtutulungan sa bawat laban ng buhay. Isang araw, nakatanggap sila ng balita mula sa isang ahensya ng gobyerno. Nagkaroon ng isyu sa kanilang mga papeles at mga permit para sa pagtatayo ng paaralan. May mga dokumento silang hindi kumpleto, at ayon sa ahensya, kung hindi nila agad maaayos ito, mawawala ang lahat ng pondo at permiso para magtuloy ang proyekto. Anong nangyari? Tanong ni Ligaya, nakatingin kay Emil habang hawak ang mga papeles. Paano ito nangyari? Akala ko ba ay maayos na ang lahat? May pagkukulang sa mga detalye ng ilang papeles, at ang mga ahensya ng gobyerno ay hindi makapagbigay ng tamang suporta. Masyado tayong naging abala sa iba pang mga aspeto ng proyekto, sagot ni Emil, habang tinitingnan ang mga dokumento. Ito ang pinakamalaking pagsubok natin ngayon, Ligaya. Kung hindi natin maaayos ito, baka magsara ang lahat ng ito. Walang sinayang na oras. Nagsimula silang maghanap ng solusyon. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap ay naging mas malupit dahil sa kakulangan ng karanasan sa mga legal na usapin.
Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila sumuko. Nagdesisyon silang humingi ng tulong mula sa mga kaibigan nila sa gobyerno at mga kasamahan sa negosyo. Hindi nila kailangang mag-isa sa laban na ito. Sa pamamagitan ng kanilang mga koneksyon at ng mga taong nagmamahal sa kanila, nagawa nilang makipag-ayos sa mga ahensya ng gobyerno at makumplito ang lahat ng kinakailangang dokumento. Habang pinapalakas nila ang kanilang mga ugnayan at tinitingnan ang mga hakbang patungo sa solusyon, natutunan nila na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa lakas ng isa, kundi sa lakas ng pagtutulungan. Emil, sabi ni Ligaya habang nagpapahinga sila pagkatapos ng isang buong araw ng pag-aayos ng mga dokumento, naramdaman ko na hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Hindi ko kayang magtagumpay nang hindi ka nandyan sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, Ligaya, sagot ni Emil, walang laban na hindi natin kayang harapin basta't magkasama tayo. Ang mga araw ay patuloy na. Lumipas at unti-unting naayos ang lahat ng mga problema. Sa kanilang walang sawang pagtutulungan, muling nagsimulang magtulungan ang lahat ng mga pondo at permit. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, ngunit sa bawat hakbang, natutunan nilang mas mahalaga pa rin ang mga bagay na hindi matutumbasan ng pera o materyal na bagay, ang pagmamahal, ang pagtutulungan, at ang layunin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, mas lalo nilang pinahalagahan ang bawat hakbang na magkasama nilang tinatahak. Napagtanto nila na ang tunay na halaga ng kanilang proyekto ay hindi lang sa mga batang natutulungan nila, kundi sa kung paano sila nagtagumpay sa bawat laban, at kung paano nilang napagtagumpayan ang mga hamon ng buhay sa tulong ng bawat isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, nagsimulang magbunga ang mga pangarap ni Emil at Ligaya. Ang kanilang mga sakripisyo at walang sawang pagtutulungan ay nagbigay daan sa pagtatayo ng paaralan ng sining na kanilang pinangarap. Ang bawat kwento ng bata na nakapag-aral at natutong magpahayag ng kanilang sarili sa pamamagitan ng musika, sayaw, at sining ay nagsilbing patunay sa tagumpay ng kanilang mga layunin. Isang taon matapos nilang maitatag ang kanilang paaralan, isang makulay na pagtatanghal ang isinagawa bilang pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nagtiwala sa kanilang proyekto. Ang mga kabataang dating nahihirapan, ngayon ay may mga kwento ng tagumpay at pag-asa na puno ng mga pangarap. Habang nagaganap ang pagtatanghal, nakita ni Emil at Ligaya ang mga batang umaawit, sumasayaw, at tumutugtog ng mga instrumentong kanilang itinuro. Ang bawat nota at galaw ay nagsilbing simbolo ng kanilang pinaghirapan at pangarap na natupad. Emil, wika ni Ligaya, habang pinagmamasdan ang mga batang nagtatanghal, tama ka. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagtulong at pagbibigay sa iba. Ang bawat bata na ito, parang mga batang ikaw at ako, may pangarap, may laban, at may pag-asa. Oo, sagot ni Emil, at ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa ating pagmamahal sa kanila at sa ating layunin. Hindi lang sila natutulungan ng sining, kundi ang buhay nila ay nagbago. At tayo rin, nagbago din tayo. Habang ang mga mata ng mga batang nagtatanghal ay kumikislap sa saya, hindi maiwasan ni Emil at Ligaya na mapangiti sa isa't isa. Hindi lang ang kanilang proyekto ang naging matagumpay, kundi pati na rin ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at sa mga pangarap ng kanilang komunidad. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa kabila ng tagumpay, alam nilang may mga hamon pa silang haharapin. Ngunit sa bawat hamon, natutunan nilang mas mahalaga ang mga bagay na hindi matutumbasan ng materyal na bagay, ang pag-ibig, ang pagtutulungan, at ang layuning magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Ang mga batang natutulungan nila ay nagsisilbing alaala ng kanilang misyon, at sa bawat ngiti ng mga ito, alam nilang nakapagbigay sila ng pag-asa sa isang mundong puno ng mga pagsubok.